um, isa sa pinaka masipag, no, na member natin ng C1, and especially, no, siya yung masipag pagdating sa paglalaro ng ating isang third party products and services na Metaverse. At alam niyo po ba, ang Metaverse is part of our C1. Hindi po yan nakahiwalay sa ating C1, kundi parte yan ng C1 community natin. Hindi katulad ng Planet IX, no? Ang Planet IX ay nakahiwalay yung kanilang company sa ating C1, pero pagdating po sa ating Metaverse, ito po ay incorporated sa ating C1. Kaya nga po napakaganda dahil isipin niyo po, kumbaga siya yung baby ng ating C1 company. And because of that, no, we have a great coach, a great leader na naglalaro, no, nitong ating Motski ng ating Metaverse, no. Bakit po? Unang-una, nagtatap siya dito sa paglalaro nito. Pangalawa, he earned a lot from here, no. Mamaya babanggitin niya yan sa inyo, no. Pangatlo po, nakita niya yung ganda ng paglalaro nito na alam kong nakita niyo ring lahat. So without further ado, I'd like to welcome you, hailed from the Philippines, napakabata pa nito, no? Uh, um, he's batikan na pagdating sa ating Metaverse. And also, ito po, isa rin po siya sa mga coaches o moderator ng Metaverse, kung makikita po ninyo. So please help me in welcoming, no, Mr. Motski de la Cruz. Coach Mosk, maraming salamat sa iyo. Ayan. Hello. Yun. Good evening andito sa Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, hapon sa lahat ng nasa ibang bansa. Ang coach mo at ang coach Anton, na miss kita na you've been busy Kaya nga eh. Sa Oh. lahat dito, we have 25 participants. Maswerte kayo kasi matututo kayo sa Metaverse. So, dahil hindi nyo pinalagpas to, hindi ko kayo bibigoin. I-share ko yung knowledge ko, yung mga ideas ko about Metaverse. So, I suggest na magtimpla na kayo ng kape, kumuha kayo ng chichirya, kasi baka abutin tayo ng 1 hour. And also, don't forget to take your notes. Kumuha kayo ng ballpen or notes. Or you can take a screenshot through your cell phone or laptop or desktop. Kasi may mga akong sasabihin dito na hindi alam ng ibang traders. So, yeah, so without further ado now, so let's begin. Okay na, question to? Sige, magpakilala ka muna sa kanila, Coach Motski. Siguro mga 1 to 2 minutes lang para malaman nila kung ano ba, bakit mo ba ginawa itong Metaverse? Bakit Metaverse, di ba? Ano ba yung rank mo sa C1 at the moment? Pero dito sa Metaverse, namamayagpag ka. Maraming salamat. Once again, this is Motsky and I'm from Philippines and Cavite. So, sa crowd one is, I'm not I'm not good. I'm not great in inviting people. So I focus on playing, play to earn. So yun yung nagustuhan ko sa crowd one dahil hindi natin kailangan magbenta ng tangible products like sabon, pabango, herbal, kung ano-ano man. So it's more in Web3, virtual. So talagang ano to the best to para saan talagang sa akin kasi play to earn, airdrop, ang dami, lalo na may paparating tayong Corbit. So ito yung inaasahan natin, no, lahat international, worldwide, no, yung Corbit natin. So dahil hindi ako magaling mag-invite, unang-una sa lahat dahil mahihayin ako, and hindi ako magaling magsalita so I use the product, no, for, especially yung mixer. Yung marami ako Planet IX, nag-ROI ako doon. Malaki din kinita ko, may resibo ko niya nasa YouTube channel ko kung magkano yung kinita ko. And then, ito nga yung Metaverse. So yung Metaverse, paparating na yung conversion natin noon ng chips into USDC. Kahit hindi pa dumarating yon, pwede ka na kagad kumita through Coinbase minigame. Mamaya, explain ko lahat sa inyo yan. So, Metaverse Coin Exchange is, ito na yung para sa akin na bubuhat sa crowd 1 this year. So, susunod na yan yung Planet IX. Kaya maswerte ko dahil nakasabay kayo ngayon dahil hindi kayo mahuli. Kasi basta nahuli ka ng Naruto, wala na, nandun ka na sa baba. Bago ka umangat, nandun na kami sa taas. So, swerte mo dahil nakakasabay ka na. Yun yung advantage natin na mga naon.
So, yun lang, no. Wala na akong ibang sasabihin kasi wala naman ako masyadong, ano, yun lang, coach. So, I think that's all. Sige, take it away, coach. Thank you. So, kung ready na kayo, guys, start na tayo. Alright, so, welcome to, dito ba, coach? Ano ka ba ako? Naka-share screen? Yes, you're allowed to share screen, coach. Yeah. Ano ba yan to, coach? Kasi baka isa lang yung maano ko eh. Yung pati makikita yung ano, para pag nag-aaltab ako. Sige. Tatanggalin kita sa spotlight muna. Okay, sige. Yung screen po ba pipiliin ko, coach? Screen, yes. Pero lahat yung makikita. Mm-hmm. Yan, Ano, okay. coach yung mismo PowerPoint. Yes, lumalabas na. Mm. Coach, kita yung metaverse. Yes. Mm. Okay, let's go. So let's begin, no? Ano ko lang, i-minimize ko lang tong Zoom kasi nakaharang siya. Para ba i-minimize to? Okay, yun, naka-hide na siya. Mm. Right, so let's begin now, guys. Ito pa pala, naka-show. Alright. So welcome to Metaverse Coin Exchange. So MCX means Metaverse Coin Exchange, but this time it's a crypto edition. Yung MTX, guys, is a Metaverse Stock Exchange. Yun naman is Stock Edition, okay? Yung po yung difference ng dalawa. Okay, Metaverse, naka-blockchain. Metaverse Coin Exchange or MCX. Alright. So introduction muna tayo ng MCX. Mabilisan lang. MCX is the primary trading hub where users can exchange virtual assets for metacoins, facilitating the strategic expansion of in-game portfolios. The platform comes equipped with key trading tools, including comprehensive price charts, detailed coin descriptions, and market insights to help users make informed trading decisions. So lahat yan, explain ko sa inyo yan mamaya. To partner your trading on MCX, you'll utilize MetaCoins, a dedicated in-game currency, while MetaCoins hold no real-world value outside of Metaverse. They are integral to gameplay, representing the value of your own coins and overall portfolio within the game. So yung MetaCoins natin, guys, is in-game currency at hindi siya mapipera or may isa-swap o mai-trade sa real cryptos. Pero pwede natin siyang gamitin through game, and kapag nakakuha tayo ng chips, pwede natin convert yung chips into USDT or different kinds of crypto. Mama, explain ko yan mamaya sa inyo. Note, Metaverse Security Edition is a complementary extension to the current Metaverse Stock Exchange gameplay. You can enjoy both modes simultaneously and reap rewards from each for a truly comprehensive experience. So, yan nga sila ko kanina. Yung MTX is magkaiba sa MCX. All right. So your mission is clear. Make well-informed trades, grow your virtual portfolio, and engage with our play to earn or P2E system to unlock real-world rewards. Metacoins. So Metacoins are the in-game currency used exclusively on the Metaverse Coin Exchange. They serve as a standard unit for portfolio valuation and facilitate seamless virtual coin transactions. Okay, note that the metacoins are purely in-game assets and hold no value outside the Metaverse ecosystem. The coins. Coins are the core trading assets within the Metaverse Crypto Edition. Each coin is uniquely designed with its own narrative and attributes. Alright, so ipapakita ko yan sa inyo lahat. Yung coins na yan, guys, yan yung tradable coins na ginagamit natin sa laro para mag-trade. Kung sa MTX or Metaverse Stock Exchange, ang ginagamit natin ay mga stocks. Dito naman sa Metaverse Coin Exchange is mga coins. Kaya siya tinawag na Crypto Edition. Alright, so here are the samples of all tradable coins now on an MCX plus 3 upcoming coins that will be listed in the coming days. So ipapakita ko sa inyo. So ito yung pinaka ano natin, website ng Metaverse. So yan yun. So let's play. Login muna ako.
Alright, so from here guys, no, um, English natin. Punta tayo sa navigate tayo sa MCX. So yan yung MTX or Metaverse Stock Exchange. Kung saan yun yung mga trade natin dyan is stock. Dito naman is more in crypto. Sa MCX tayo pupunta. At yung mga available nating coins ngayon is meron na tayong anim na tradable. Which is yung una, Infinity Loop, Feather, Pixelbit, Voltacoin, Lunar Shard, Metaseed, at yung active na pre-sale ngayon na magiging malilisting na rin siya by Monday or after this countdown. Novafy, Corona, and Solaris. So magkakaroon tayo ng a total of 9 tradable coins inside the game. Pero madadagdagan pa yun ng tatlo. So no one knows kung kailan yun. So back tayo sa presentation. So yun yung sample ng coins na pwede nating i-trade sa loob. The Crypto Edition Play to Earn or P2E, Intro to Crypto Edition P2E. In Metaverse Crypto Edition, there are a lot more opportunities to play and win exciting rewards. Here's everything you need to know about the Play to Earn mechanics. P2E Opportunities Overview. There will be two main options for you to compete for rewards. First is Weekly Crypto Edition Leaderboard. From here guys, pwede tayong kumita dito weekly. So, ano to? Thanks to na mas mabilis kumita compared sa MTX. Kasi dun sa MTX, once in a month lang tayo pwedeng kumita ron. Ang Metabox natin ko convert natin through 4-bit. So kung hindi ka pa makapasok ng top 2,000, wala kang chance makapag-convert. Dito sa Metaverse Coin Exchange weekly, pwede kang kumita. Alright, so hindi basta-basta ang kitaan dito, mamaya papakita ko sa inyo. So next is CoinRise minigame. Dito naman, automatic kapag nanalo ka, nakapasok ka sa top 10, automatically makukuha mo yung USDC mo. Kinubukasan agad. So dito mabilis ang kitaan dito. So yun nga, ang swerte yan ng itong laro to, may tuturo ko sa iyo kung paano. Ito naman, daily naman to guys. Kaya daily pwede kang kumita ng dollars dito. Kung magaling ka, mamili. Mamaya explain natin yan. Alright, so punta tayo sa MCX dashboard, no? So to start trading on MCX, first navigate to MCX tab. Ito nga. And you will see the following. This is our NCX dashboard. And as you can see, I have, this is my balance, 4,473.17 MetaCoins. Ang ibig sabihin ng symbol na to guys is Meta, right? So, from here, makikita yung top 5 coins by price. So, ibig sabihin yan, pag pinindot mo yan, ito yung top 5 coins by price. Mauna yung nakamataas na value, which is yung Infinity Loop, ang current market price niya is 16.625 MetaCoins. Pababa yan. So from here, yung 5 trending coins, nauna yung Volta coins, sinundan siya ng Infinity Loop. And makikita mo rin dito yung favorite coins mo. So isa lang yung favorite ko for now. Nakita nyo tuloy. Infinity Loop. Alright. So from here na the Launchpad News, ito yung active pre-sale listing natin. So kung meron kang Launchpad credits, kung meron kang whitelist spots, yung dalawang nyo, kailangan hindi magwawala isa doon para makapag-participate ka sa pre-sale. Ang punta ka lang dito sa Launchpad at bumili ka ng yung coin. So yung advantage niya kapag namili ka sa pre-sale, mas mababa mo siya mabibili yung price niya compared kapag na-listing na siya. So yun yung advantage ng mga bumibili sa pre-sale. Alright, so move forward tayo. So balik siguro tayo dito. Tama ba? Isang ko siya. Alright, so sa all coins pala, pag kinalik mo yung all coins, makikita mo dito lahat ng listed coins. So, as I said, lately meron tayong a total of 6 for now, pero madadagdagan yan after ng pre-sale ng tatlo. Before we start trading coins here on MCX, I will first give you a basic idea or knowledge about some terms that traders use in real-world crypto exchanges. Alright, so for example, pili tayo ng coins. Piliin natin si Infinity Loop, no? So from here guys, we have a simple graph. Ang tawag dito is graph. At itong coins is Infinity Loop and meron siyang current price na 16.554 MetaCoins. So yung plus 0.26 na yan, ibig sabihin nag-pump siya ng 0.26 that time. Alright? So we have a time frame of 10 minutes, 1 hour time frame, 12 hours, 1 day, and 7 days time frame. And itong star symbol is once na kinindik mo, mapupunta siya sa top 5 favorite coins mo. Ay, sa my favorite coins mo, yun nga yung pinakita natin kanina. So ito yung graph natin. Simple lang siya guys, or tinatawag na chart. So, compared sa real world trading, sa mga traders dyan talaga ng Binance, OKX, Bybit, or etc., ay hindi ito yung ginagamit nila. Sobrang
ma-overwhelm ka rin kasi sobrang daming technical analysis and fundamental analysis. Mamaya explain ko sa inyo yung dalawang yun, no? So, bibigyan ko lang ng basic idea. Makikita niyo tong line na to, guys. Ang tawag dyan is price line. Okay, take note nyo kung may ballpen o ano kayo, notebook. Price line yung tawag dyan or chart line. Ang ibig sabihin ng chart line, price line is a basic graph showing price changes with a single continuous line. Yan. Chart line yung tawag yan hanggang dulo. Yan. Chart line or price line. So as you can see, nandito yung prices niya from 16.59 patas ang patas yan. Okay? Pag nilipat mo yan sa 1 hour time frame, magbabago yan. So nakadepende yan sa chart line price line. Kung saan siya nakatutok, yun yung price niya. Alright? Para makikita niyo sa baba yung date and time. So yung coin information, wait lang ha, namatay yung cellphone ko. So sa coin information guys, no, showing coin market information, kita ba calculator ko, coach? So sa total market cap, we have 15 billion and 26,400,000. And kapag tinura mo yan, alright, i-divide natin yan guys para lang magkaroon kayo ng basic idea. Pag dinivide mo yan sa total supply na 900 million, makukuha mo yung current market price ng certain coins na yon. So, ano siya, sakto siya, di ba? Now, kapag kinuha mo naman yung, para makuha mo naman total market cap, imumultiply mo yung current market price sa total supply, which is 900 million. Para makuha mo yung total market cap. So, yan yung guys ha, tugmayan. So, at least nagkaroon kayo ng basic idea dyan. Alright, so dito sa coin type, ang utility tayo. Okay, so sa volatility, high siya. So it means faster price changes. Pag mas mataas yung volatility, patalo dyan high, ibig sabihin, mabilis magbago yung price. Mabilis mag-pump, mabilis mag-dump. Pag medium or low, mabagal lang siya. Okay? Kaya choose your coin wisely kung anong pipiliin nyo, right, para mag-trade dito sa MCX. And nandito rin yung date launch, may position, nandito rin. Showing your investment information, nandito siya. WAC, it means weighted average cost or yung at the price at which you bought the coins, which is binili ko siya or na-position ako ng time na yun nung bumili ako is 22.48. So nakikita nyo 16 na lang siya. So alam nyo na ibig sabihin niyan, talo ko sa trade na to. But as long na nag-hold ka, hindi mo siya binebenta, nandun pa rin yung coins mo, yung total holdings coins mo. Kaya wag mong ibebenta kapag nakita mo nag-position ka ng 22 tapos nakita mo yung price 16, wag mo siyang ibebenta. Tandaan niyo yan kasi malulugi ka sa trade. Talo ka sa PNL percent. So hold mo lang hanggat bumalik sa 22 or nalagpasan yung 22, saka mo ibenta para mag-profit ka. Okay? Realized PNL, it means your overall profit and loss from completed trades. So, unrealized P&L, your current profit and loss from open trades. Okay, yan yung pinagkaiba ng dalawa. Ha? Ibig sabihin ng realized P&L, yan yung total P&L mo na hindi na magbabago yan. Okay, hindi na mababawasan yan. Madadagdagan pa yan. So, yung unrealized naman, is yan yung open trade. So, kung ano yung tinatakbo ng katulad kung meron akong total, meron ng amount, 12,000, tapos binili ko siya ng 22, bumagsak siya ng 16. So nagbabago yung unrealized ko. Ibig sabihin niya, pwedeng bumaba yan or pwedeng tumaas. Depende depende sa movement ng market kung makakabawi pa ako. So kung hindi makakabawi yan, wala, negative yan. Kaya kikita niyo yung panel ko negative. So as long nag-hold ka, okay lang yan. Hintayin mo lang makabawi yung market. So nandito rin yung coin description. So bawat coins may kanya-kanyang description yan. Alright, so alright, mamaya na tayo dyan sa buy and sell. No? Balik tayo sa presentation. Alright, so, okay. Meron pa pala akong ituturo dito. Okay, dito guys, no, bibigyan ko ng simple and knowledge ideas about this kasi medyo nabitin ako doon. So dito sa real world, may ginagamit na mga trader ng mga technical analysis like RSI, relative string index, MACD, or movement average convergence, divergence, Bollinger Bands, kung ano-ano, Fibonacci, candlestick. So hindi natin ma-apply dito yun kasi meron lang tayong simple graph or chart. So ang gagamitin lang siguro natin yung term na support and resistance. So kung wala pa idea kung ano yun,
Yung support, it means parang trampoline yun, no? Dito, yung makikita yung pinakababang line, yan yung pinaka-support natin, no? So, gagamitin natin to as a support. It means price bounces from it. So, pwedeng tumalbog yung price dito or pwedeng tumagos. Depende sa market movement. Yung taas, ang tawag yan is resistance. So, parang siyang ceiling, no? Price struggles to break above it. So, pwede niyang i-break yan, pwedeng tumagos dyan yung itong chart line natin. So, once na tumagos yan, ibig sabihin nag-pump yan. Mamaya explain ko yan sa inyo ng mas malalim. So, quick, balik na tayo sa ano, no, sa presentation bago tayo mag-trade. Okay, yung information, tapos na tayo dyan. So, ito naman guys, sa walang idea kung ano ibig sabihin ng bullish versus bearish trends. So, kung wala kayong idea, kasi siguro narinig nyo yung bullish versus bearish, bull run, or kung hindi nyo alam yan, explain ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea, no? So, first, bullish terms, unahin natin to. Trend, a technical pattern where prices make higher highs and higher lows over time. This is the actual price movement where the axis is making high or higher lows over time. So, ibig sabihin yan, yung uptrend guys, nakikita nyo, balik tayo sa 10 minutes time frame. Yung uptrend, ibig sabihin lahat na nakikita nyo pataas, yan yung uptrend natin. Ha guys, uptrend yan, lahat ng pataas. So, yung next, bullish, a sentiment or expectation that prices will rise. So, ibig sabihin ng bullish, kunyari, etong resistance natin, dumikit yung chart line natin or price line, ibig sabihin niyan bullish. So expected that the price will rise. Expected lang, pero hindi sure. Pero ang tawag dyan, pag dumikit na yung price line dun sa resistance, bullish ang tawag dyan. Ibig sabihin expected na magpa-pump yung price ng certain coins. Right? Next is bull run. So ano yung bull run? Ito, lagi nyo naririnig ito siguro. Pero hindi nyo masyadong alam kung ano explanation dito. A strong sustained market rally with significant upward momentum. So pag sinabi mo palang bull run, di ba bullish to? Once na tinagos niya yan, kunyari 16.92 yan, di ba? Punta tayo sa 1 hour time frame. Punta tayo sa 12 hours para mas malaki. So, mababa lang talaga siya. So, let's say na from 10, ano no, from 10 minutes, 16.92, pagdating sa 1 hour, naging 20.72 siya. Tinagos niya yon. So, bull run na yon dito sa Metaverse. Sa Metaverse lang. Kasi dito sa Metaverse, konti pa lang traders. Pero kung sa real world yan, nagbo-bull run niya, pag sinabi yung bull run, nagpa-pop yan ng 100 or even thousands. Yun yung bull run na tinatawag. As in, mataas yung momentum niya. Talagang nag-pump siya ng sobra-sobra. Pero sa atin, we can consider that as bull run kasi konti pa lang naman traders dito eh. Kaya hindi pa masyadong gumagalaw yung market. Alright, let's move forward. Punta tayo sa bearish terms. Downtrend, a technical pattern where prices make lower highs and lower lows over time. This is an actual movement in price characterized by lower highs and lower lows over a period of time. So kung may uptrend tayo, siyempre meron tayong downtrend. Lahat ng makikita nyo pababa is downtrend yan, alright? Downtrend po ang tawag yan. So bearish, a sentiment or expectation that price will decline. So kung meron tayong bullish, of course, we also have bearish. Yung bearish naman, yun yung nakadikit siya sa support. Alright, as you can see, itong price line natin nakadikit siya doon sa support. So means pwede siya mag-bearish. Pwede niyang tumagos doon sa support or pwede siya mag-bounce back. So depende yan sa market movements. Alright? Or sa tinatawag na fluctuation ng market. Alright? So pag tinagos niyo yung yung support, magiging bear market. Dire-diretso yung bagsak. Bear market ang tawag doon. A prolonged period of declining prices typically 20% plus drop from recent highs. So pag bumagsak siya, tinagos niyo yung support, bullish yan. Tapos pag nagdire-diretso yan, 20% plus, ang tawag na bear market. Or pagbagsak or paglagapak na yung price. So last time, no, nasa 32 to, infinity loop, kung napansin niya, kung may mga trader dito nakita, nasa 32 to. Tapos bumagsak siya ngayon ng 16.77. So bear market tayo ngayon. Nasa bear market tayo. So mas magandang position niya na magpo-position na kayo kasi malapit na mag-bull run yan. So hold lang mamaya. Tuturuan ko kayo ng strategy ha guys. So ito, technical and fundamental analysis tayo. So sa mga wala nakakalam dito, ano ba yung technical and fundamental analysis? So explain natin sa inyo. Technical analysis or TA is best for short-term trading. Since we have a simple charts and multiple time frames,
like 10 minutes, 1 hour, 12 hours, and 1 day, 7 days time frames, PA is your best tool for making trading decisions. All right. Sample key tools, indicator, chart, patterns, and trends. So yung technical analysis, yan yan, natin explain ko sa inyo kanina, yung ating uptrend, downtrend, chart line, support, resistance, etc. Sa board, may Fibonacci pa yan, candlestick. Lahat yun, guys, ang tawag doon is technical analysis. Pumapasok siya sa technical analysis. Lahat ng ginagamitan ng tools. Alright, so marami pa yung sa Railbird. Siguro nasa 20 plus tools yung ginagamit nila doon. Magagaling mga trader doon. Alright, so balik tayo sa presentation. Use TA if you want to profit from short-term price movements. So maganda pala to sa short-term price movements, itong technical analysis. Napunta tayo sa fundamental analysis. So alamin natin kung ano yung pinakaiba nila. Ano? Best for long-term holdings. Since we have a detailed and coin descriptions and upcoming news, FA is your best tool for making trading decisions. Sample key tools, company project news, earnings, partnerships, regulations, industry growth, and competitive landscape. All right, so use FA if you want to hold for long-term gains. So maganda pa rin fundamental analysis when it comes to long-term holding. So yung talagang ano ka lang, bibili ka lang ito, sintay mo lang mag-farm or mag-bull run. So ano ba example ng fundamental analysis? So for example, itong coin discretion, masasabi natin siya na fundamental analysis siya kasi more in ano siya, more in news. So magkakaroon tayo ng news dito. As you can see guys, Metaversity Times, the future of news is under construction. So inihintay pa natin na lumabas to. Itong kagandahan ng MTX compared sa MTX, ito is real time. Sa MTX kasi hindi siya real time. So sa MTX, ito yung kanyang news. Makikita niyo itong bell button na to. Yan yung news ng MTX, pero hindi siya real time. Pero dito sa MCX, sinabi ni Robin yan na magkakaroon tayo ng sariling AI dito na kung saan siya yung magsasabi ng mga news, ng mga current events, social, etc. about sa dito sa MCX. Doon pumapasok doon siya pumapasok sa fundamental analysis. Basta lahat ng related sa news, sa events, projects, etc. yung papasok yun sa FA or fundamental analysis. So example niyan guys, no? Forming a MTX partnership applicable sa MCX. Example lang to. Forming a strategic partnership expands market reach, resources for Inferna Energy Corp directly causing a stock price increase of 2%. So dito pa lang mababasa mo na mag-i-increase daw siya ng 2%. So ibig sabihin niyan, pag nabasa mo yan, magkano ka na, magpuposition ka na or bibili ka na ng coins. Strategic partnership o ano bang coin stocks to. Basta itong stocks na to, nakalimutan ko pangalan stocks na to. Bibili ka na dito sa stocks na to kasi magpa-pump siya ng 2%. Ngayon naman, pag nabasa mo naman yung yung may meron ditong ang decrease. Ano to yung decrease? Ito. An insider trading scandal tarnishes Elixir Hub Genetics reputation directly leading to a stock price decrease of 7%. So dito, pag nabasa mo to, alam mo na magbe-bear market siya ng 7%. So doon pa lang, nung time na nabasa mo siya, magte-take profit ka na, or TTP ka na, or ibebenta mo na yung coins mo. So using this news, events, and lahat ng yan is pumapasok yan sa fundamental analysis. So yun yung pinagkaiba ng technical analysis versus fundamental analysis. Yung technical is more in tools, yung fundamental is more in use. So okay, paano may nakuha kayo doon? Alright, so move forward tayo. So 5 types of crypto trading strategies. Alright, so bago tayo mag-trading guys, ng actual, mag-share ako sa inyo. Dapat di ko si-share to, pero i-share ko sa inyo dahil gusto ko makasabay ko sa leaderboard. Kasi ayoko na ibang, maraming Pinoy na pumapasok sa top leaderboard. Okay, you can take a screenshot or isulat nyo. Okay, 5 types of crypto trading strategies. 5 lang kinuha ko kasi 5 lang yung applicable sa Metaverse. Sa real world ko kinuha to kasi umabot yun ng 10 hanggang 12 na trading strategies pero yung the rest, hindi natin siya ma-apply sa Metaverse kasi simple graph nga lang at chart yung meron tayo sa loob. Ngayon, screen. So, bumalik ko sa inyo kung ano yung sa tingin nyo yung gagamitin yung strategy dito yung well fit sa inyo mamaya pagtapos na tayo. Number scalping, ito si Coach Eddie, ginagamit niya to. Holding time, seconds to minutes. Number of trade, dozens or even hundreds per day.
So, ang lahat ng total ng trades niya is umaabot ng dozens or even hundreds per day. So, napakadami nito. So, profit target, small profit per trade, example 0.1% up to 1%. So, mababa lang yung profit niya, but slowly, but surely. Okay? Fees, high. So, yung risk niya is sobrang taas. Kasi nga, ano lang siya, ano, papitik-pitik lang, scalping lang. Kung pag nakita niya dito, nakita niya dito, for example, pili tayo ng coins. Kunyari, scalping, no? Nakita niya rito, nag-position siya rito sa 16. Let's say 16 yan, no? Position siya rito, bumili siya ng coins, and then nag-pump lang ng konti, 17. Ibebenta niya na ngayon yan. Yun yung scalping, alright? So pag bumaba na ulit yan, bibili siya ulit, tapos ibebenta niya lang ulit kapag tumaas na ulit. So yun yung scalping. Ang problema lang dito, kaya mataas ang risk niya, kunyari, na-position ng 16, tapos bigla nag-bull run. Nagulat ka from 16 naging 30, no? Eh, nag-up ka na rito. Wala na, mababa ang profit mo. Ang malalaman niyan, from 16, nag-bear market. From 16 naging 10. Hindi mo na out. So, ang laki ng, ano mo, ng talo mo sa profit mo. Pero so na hindi mo pa binibenta yun, nandun pa rin naman yun. Nag-hold ka pa lang. So, hold ka lang ng hold hanggang sa bumalik siya sa position mo. Okay? So, it requires a fast decision making. That's why, pag nakita mo ng nag-pump ng ano, konti, ibebenta niya na ngayon yan. Kasi yun yung strategy ng scalping. Hindi na siya naghahangad ng, ay, hindi, hintayin ko from 16, hintayin ko mag 100 yan. Hindi ganun yung strategy ng scalping. Kurot-kurot lang siya. Okay? So, use very short time frames. Example, 10 minutes and 1 hour time frame. Ang ginagamit niya ng time frame dito is 10 minutes and 1 hour time frame. Doon lang siya nagbe-base. And relies on quick execution. So, yun nga, kailangan quick decision making ka rito. Kailangan mabilis kang magbenta at mag-sell, ay, bumili. Example, enters and exit, multiple trades in an hour, making small profits from minor price movement. So yun nga, explain ko sa inyo. So Coach Eddie, ginagamit mo to. Totoo yung pattern ibang Coach Eddie strategy. Number two. So kung sa tingin nyo, pasok sa inyo yun, pwede nyo gamitin yun kung marami kayong oras sa buhay. Number two is day trading. Ito, ginagamit ko tong day trading na to. So yan, sinabi ko na sa inyo. Pero meron pa akong ibang ginagamit. Holding time, minutes to hours. So, within the same day. So, minutes to hours yung holding time nito. Yung pag sinabi mo holding time, yung pag-hold mo sa coins. So, talagang iniipit mo muna. Hanggat hindi siya nagpa-pump, hindi mo siya binibenta. So, day trading, number of trades, a few trades per day. Not as many as scalping. So, ito, konti lang trades nito. Siguro, dalawa, tatlo, day trading yon. So, compared sa scalping, umabot ng dozens, hundreds. So, nakakapagod yun. So, pero kung yun yung discount yung pasok sa yun, gamitin mo yun, scalping. So, profit target, Bisaya, profit target, medium size profit. Example, 1% up to 5% per trade. So, ang profit nito, mataas compared sa scalping na 0.1 up to 1% lang dito. Umabot siya ng 1% to 5%. So maganda-gandang gamitin tong day trading. So mataas-taas yung profit niya. Yun nga lang, yung risk niya is moderate pero umabot ng high. Kasi depende yan guys sa market movements. But less intense sa scalping. Kasi sa scalping talagang intense doon. Pag kailangan mabilis, quick execution karon, no? Kailangan nakatutok ka doon pag scalping gamit mo. Strategy uses 1 hour, 12 hours, and 1 day time frame to catch larger price moves. So, gumagamit yung day trading ng 10 minutes, 1 hour, and 12 hours time frame. Ginagamit yung tatlo na yan. Diyan siya nagbe-base kung magbebenta na ba siya or bibili ba siya. Ganon. Alright, example, a day trader might buy in the morning and sell in the afternoon based on chart pattern. So, for example, Doc, kasi kung hindi nyo pa alam, every 7 a.m. in the morning, meron tayong tinatawag na daily trade limits. So, 20,000 yun. Once na nag-reset na yun, bibili na ako ng umaga. Sa umaga. And then, hintayin ko mag-pump sa tanghali or hapon. Kapag nag-pump na, doon ko pa lang siya ibebenta. So, yun yung day trading. So, kung pasok sa inyo yan, kung sa tingin nyo okay sa inyo yan, hindi nyo kailangan mag-trade na marami, hindi mo kailangan maya nag-trade. Day trading is best for you. So, mamaya, tuturo ko pa sa inyo additional na technique dyan sa day trading when we start trading na sa MCX. Alright. Number 3 is mean reversion trading. So, ano ba ibig sabihin yan? Holding time hours to days. Number of trades, a few trades per day or week. So, konti lang din siya. Profit target, medium profits when price returns to the mean.
example 1% to 5%. So mataas din yung profit target niya. So parang day trading din to, no? Risk level, moderate. At least ito, moderate lang to. Hindi siya umabot ng high yung risk niya. Works well in sideways market, risky in strong trends. It means the price is just going back and forth within a certain range. Strategy identifies overbought, oversold conditions and trades expecting the price to return to its average. So, ang ibig sabihin ng mean reversion trading, explain ko sa inyo guys, no? For example, punta tayo sa 10 minutes time frame. As you can see, meron tayong price na 17.71. Pero ito yung current price niya ngayon, guys, ha? 20. In example ko na yung pinakamababa. So, 17.71. Kunyari, mean reversion trading gagamitin ko. Nag-position ako dito or bumili ako ng coins. So, 17.71 niya. Mapupunta yan sa WAC ko. Kung saan, yun yung time na binili ko siya. So, 17.71 to. Kunyari itong WAC ko. Ngayon, pumosition na ako dyan. And then, nag-pump siya sa 20. Ngayon, isa-sell ko na to dito. And then, kapag bumalik na siya ulit sa 17, or malapit sa 17, at least 16 or 18, saka ulit ako po-position. Dito, pag bumalik ulit siya dito, take profit na ulit ako or TP or ibebenta ko na yung coins ko. So, pabalik-balik lang siya. That's why it works well in sideways, back and forth with a certain range. So, ayan guys, pabalik-balik lang siya. So, expecting the price to return to its average. So, hinintay niya lang na bumalik sa kung kailan siya, kung anong price siya bumili. Alright, so kaso nga lang, risk din siya in a strong trend. So, ano ibig sabihin nun? For example, pumusisyon ako dito, nag-bull run. 17, nagbenta ako sa 20, nag-bull run, naging 30. Yun lang, nag-bull run. So, yun yung disadvantage ng mean reversion trading. So, kung okay sa inyo yan, kung sa tingin nyo, pasok sa inyo yan sa strategy niyo, pwede nyo gamitin yung mean reversion trading. So, isulat nyo yan guys. Number 4 is news-based trading. Dito pumapasok dito yung fundamental analysis. Kasi from the word news-based trading, nakabase lang siya sa news, sa events, sa social, chuchu, kung ano man yun. Lahat yun nakabase yun doon. Holding time means today's depending on news impact. Number of trades, few trades per event, depends on news frequency. So, nakadepende siya sa news. Kung maganda yung nakalagay sa news, kunyari, magpapump siya ng 20% today, bibili na kagad siya. So, ang laki nun. Profit target medium to high. Kaya medium to high siya kasi nakadepende nga yan sa market reaction. Kung maganda nga yung news, 20% up, magpa-pump, magbo-bull run, ang laki ng profit mo yun. Kaya maganda rin tong news-based trading kapag nakafocus ka sa fundamental analysis. Kung nakafocus ka naman sa technical analysis, wala namang problema yun. Pwede mo naman pagsamarahin yun. Kaso nga lang, nakakapagod yun. Pero kung sanay ka na, basic na lang sa yun. Yung risk niya is umabot siya ng high, news can cause extreme volatility. So, kasi may mga news events din na katulad nga kanina, may social media scandal na sinabi do sa example natin, babagsak ba yung price? So, kapag hindi mo nabasa yun, nakatulog ka. Wala. No? Kailangan ano ka rin dito, updated ka sa news when you using news-based trading. Strategy, trades based on major news, and nga, like events that impact market sentiment. So yun yung news-based trading, such as regulations, partnership, or economic data, fast execution is crucial. So kailangan fast execution ka rin dito. Pag nakita mo na magpapump na, tapos nagpump na siya sa sinabing news na ganito 20% magpapump siya, benta mo na. Huwag mo na hintayin na bumagsak pa. So, kailangan mabilis ka rin dito. Fast decision making ka rin dito. So, ito yung example, no? Pixel bit. Ito yung pixel bit natin. Ito, pixel bit, no? Kunyari yung pixel bit, net worth upgrades. Kunyari, may lumabas na notification. Pixel bit's net worth upgrade will increase adoption, making it a good time to invest. So, ibig sabihin yan, magpo-position ka na or bibili ka na ng coin sa Pixelbit kasi nagkaroon na ng news binigyan ka na ng sign, binigyan ka na ng signal. Kaya kapag nabasa mo yan, huwag ka na patapik-tapik pa, hindi mamaya na, magkakape muna ako. Hindi na, bumili ka na kagad kasi mamaya biglang mag-bull run, hindi ka na nakasabay. So yung next na example dyan is a negative viral social media incident damage Infinity Loop. For example, yung Infinity Loop nga kanina, nagkaroon daw siya ng viral incident damage. So, public image directly causing a coin price drop of 2%. So, pag nabasa mo yan na magpa-price drop siya of 2%, ibenta mo na para hindi ka masunugan or hindi ka malugi sa yung profit. Mag-take profit ka na kagad. Ibenta mo na kagad ang yung
coin. So yan yung news-based trading guys. Now, kung yan sa tingin nyo, pasok sa inyo yan, gamitin nyo yan, strategy na yan. Last but not least is trend following or momentum trading. So ano ba tong momentum trading? Holding time, hours to weeks, depending on trend strength, number of trades, few trades per trend, depends on trend duration. So hindi mo kailangan mag-trade na mag-trade. So, few trades lang naman to. So, maganda rin to sa mga busy, no? Like Coach Anton. Pwede sa'yo to. Mamaya, tuturo ko sa'yo kung paano gamitin to ng tama. Profit target, medium to high profits, riding strong trends. Risk, moderate to high. So, yun nga lang, no? Medyo risky rin siya dahil umaabot siya ng moderate to high. Depends on trend continuation. Alright, so strategy, trades follow the direction of a strong trend and enter trades in the trend's direction. They use moving average, trend lines, and momentum indicators to confirm trends. Example, a trader notices that a coin has been making higher highs and higher lows, indicating an uptrend. Confirming strong momentum, the trader buys and holds as long as the uptrend continues, selling only when the trend shows signs of reversal. So ito example ng momentum trading. For example, nandito tayo sa 18.30. Pumosisyon ka rito or bumili ka. Tapos, nag-bull run siya. Ngayon, naging 30 siya kunyari. So, sumasabay ka sa momentum. Hindi mo siya binenta sa 20, hindi mo siya binenta sa 25 kasi nakikita mo yung momentum, nagbo-bull run. So, sumasabay lang siya doon. Ngayon, pag nakita niya ng from 30, bumagsak siya ng 20, 29, tapos nakikita mo na malapit na siya sa 28, doon ka pala mag-take profit kasi alam mo na babagsak na yun, magbe-bear market na yun. So, pag nag-bear market na yon, tapos nag-momentum ulit yon, nakita mo na yung pinakababa ng bear market, tapos nakikita mo unti-unti na ulit umaangat, doon ka pa lang magpo-position. Kasi para sumabay ka lang sa momentum ng market. So, yun yung ibig sabihin ng momentum trading. So, ituturo ko sa inyo mamaya kung paano gamitin yan. Ang gagamitin mo dyan is order, not trade. Alright? So, mamaya, next, moving forward muna tayo, no? Okay, ito na guys, ang hinihintay nyo. Let's start trading coins. So, yan na, namatay yung mga cellphones ko. Buksan ko muna. So, right? Okay. Yan. So, bibili na tayo ng coins guys, no? We will use the infinity loop as an example. So, sa infinity loop guys, sa mga hindi pa marunong bumili, gawin nyo is to click this buy. Okay, we have different kinds of ano dito, no? Pag bibili ka ng coins. Would you like to trade or create an order? So first, let's try trade. Okay, as you can see guys, this is the market price or the current market price of Infinity Loops. And that's 19.51 Meta coins. Amount owned, yan yung coins na meron ako, which, which is 12,000 Infinity Loop. Bumili na ako niyan. So ang current balance ko is 4,473 na lang. Meta coins yan guys ha. Daily trade limit is 20,000. So pwede pa akong bumili ng 20,000. Wala pa akong binibili simula kanina umaga. Kasi nga wala akong hindi ako maka-out dun sa position ko. Nag-bear market yung price. Sabay, kunyari bibili tayo ng 10, 10 lang. Kasi mahal yung infinity loop ngayon. Um, check mo muna yung estimated cost now guys. Now enter the amount of coins you wish to buy. Review the estimated cost. If satisfied, confirm the transaction. I-buy mo lang and confirm. And that's it. You've successfully made a trade on MCX. So ganun lang kadali bumili. Nakabili na tayo ng 10. Dahil mapupunta tayo dito kung ano yung time na binili mo siya, pero dahil nakabili na ako kanina, meron na siyang nakalagay. Okay, pero dito mapupunta. Binili natin siya ng 19 kanina, di ba? So magiging 90 yan sa'yo kung hindi ka pa nakakabili. And then makikita mo yun sa amount owned mo. Ayan, nadagdagan ng 10. Alright. So ito yung total value ng current holdings natin. Itong total, yung 12,010 na, ito yung value niya ngayon. Pwedeng tumaas yan, pwedeng bumaba. Depende sa movement ng market. So, alright. Punta tayo sa important trade. Ito. Buy using trade.
By using order, I mean. Kasi tapos sa tayo sa trade, ang gagamitin naman natin is order. So sa order guys, simple lang din naman to. Ito kanina, sabi ko kanina pwedeng gamitin to ng mga sa strategy nyo, depende. Kasi sa trade and order magkaiba yan ha. Sa order, as a trade, pag once kinonfirm mo na siya, mag-execute talaga yung ano mo, yung tawag dito, yung pagbili mo yung trade mo, mabibili mo na agad siya. Dito sa order, maghihintay ka rito. For example, no, ganito yan. Maglalagay tayo ng 10, bibili tayo ng 10 infinity loop. And yung current price niya is 20.134. So, para sa mas mataas masyado yan, after ko na-analyze, kunyari, no, na-analyze ko na yung chart. So, bago pa na kayo mag-trade, no, I suggest na i-analyze nyo muna yung chart, yung graph. Ngayon, kapag nalaman mo na nasa magandang position ka na, maganda rin yung time na bumili, saka ka lang bumili, okay? Same goes sa pagbenta. Pag-aralan mo muna kapag okay na yung, sa tingin mo profit ka na, saka magbenta. So, sa order, bibili ko tayo ng 10 kunyari, and then, ang current market price niya is 20, hindi ko siya bibili ng 20 kasi masyadong mataas. Kaya, based sa pag-analyze ko sa graph, may chance siya na bumagsak ng 17, kasi parang bakit 17? Punta tayo sa 1 hour time frame. Ayun, no? Pinakamababa niya 16.27, di ba? So may chance siya na bumaba ng 16 or 17. Pero hindi ko siya isasagat sa 16. Kasi nasa support na siya, eh. So it will bounce back. So ang gagawin kong position is 17 lang. Bibili ko siya sa 17, bibili ako ng 10. And then, ito yung coins on ko, yung Infinity Loop, may 12,010 ako. Yung balance ko, current balance ko ng MetaCoins, 42. And market price niya is 20.12, pero hindi natin siya bibili ng 20.12, kundi 17 lang. So, yun yung advantage ng order. Ikaw yung masusunod kung ano yung desired price mo. But take note guys, no? Na order hindi siya mag-automatically na magsisell ay magbabay once na hindi niya nare-reach yung certain price sa sinet mo, hindi siya mag-execute. Kunyari, 20 siya, tapos kinonfirm mo na to, okay, kinonfirm mo na to, hindi siya magsasucess hanggat hindi siya bumabagsak sa 17. Pero once na ma-meet niya na yung desired price ko na 17, automatically, mabibili ko na siya using that order button. Yun yung pinagkaiba ng order sa trade. Okay? Sa trade, pag bumili ka, mabibili mo na kaagad. Yan, nabili ko na kaagad sa current price niya. Pero sa order, ako magsiset ng price kung anong price ang gusto ko. Yun nga, sinet natin siya sa 17. Ngayon, mapupunta siya sa order. Pwede mong i-check dito. Yan, from here, makikita mo, nandito yan, pwede mong baguhin yan. Naka-pending lang yan. Hanggat hindi yan nagsa-17 yung price ng Infinity Loop, naka-pending lang yan dyan, naka-standby. Kaya pwede mo yung baguhin, sa tingin mo, ayaw umabot ng 70, pwede mo gawin 18, yung per price niya ng Infinity Loop. Alright, per price yan guys ha. Hindi yan 10 tas 18 lang. Per price yan ng Infinity Loop. So kung ayaw mo na para hindi ka magkaroon ng issue or problem sa pagbili, kasi pag may pending ka, kapag enough lang yung balance mo, magkakaroon ka ng issue. Kunyari, 4,000 yung balance mo rito, tapos bumibili ka na ng Infinity Loop na nagkakalagang 10,000, 4,000 lang balance mo. Ang alam mo, may 15,000 balance ka. I-delete mo muna to kasi nandito yun. Nandito ang the rest sa MetaCoins mo. I-delete mo muna to para bumalik siya sa current MetaCoins balance mo. Okay? Ayan, naragdagan, nakita nyo. Para hindi ka magkaroon ng issue sa pag-order, pag-buy using order. Alright, so balik tayo sa PowerPoint. So, hindi pa pala tapos. Sa sell na pala tayo, guys, no? So, tapos na tayo sa buy. Punta naman tayo sa sell. Sa pag-sell naman tayo. Wait lang, ha? Sa pag-sell naman, guys, parehas lang din naman yan. Ang pinagkaiba lang is pag-sell tayo, syempre. Okay, for example, sa trade, eto, mag-execute din kaagad yan. Sa balance mo, no? Para makikita mo yan dyan. And daily trade limit mo. Yan. May daily trade limit yung sell. Nasaan? Ayan. Kamali ko lang ang pindot. So dito sa sell, click mo yung trade. Tapos magbebenta ka for example ng 10. Ito na kaging estimated gain mo guys. Alright, ito yung current market price ng Infinity Loop. Ito yung total holdings mo ng Infinity Loop na may 12,011. Pag binenta mo yan, magkakaroon ka ng 186.13.
Meta coins. But take note, no? Huwag kayo basta-basta magbebenta. Hanggat hindi ka nagte-take profit, kapag katulad dito, 22 ko siya binili, tapos 19 yung price, wag ka magbebenta dahil mamamayinusan ka ng profit and loss. Baka instead na makapasok sa top rank, bumaba ka pa. So, always aim to sell sa high price, no? Pag nakita mo na, for example, na profit ka na, pwede mong ibenta lahat or pwedeng konti lang. Depende sa'yo. Depende sa yan. So, pag clinic mo yung sell, ito yung estimated profit mo, yun na kagad yun. Mag-execute na kagad yun. Okay? Okay, so. Alright, so, sell naman using order. Alright, so, paano rin to, no? Or sa pag-buy natin using order din. Pero dito, this time, we use sell, pero order din. Ang pinagkaiba nito, kunyari magbebenta ulit ako ng 10, kung kanina sa buy, binabayan ko siya kasi ayoko siya bilhin sa market price niya na, ito kunyari 18.89, ayoko siya ibenta doon, bababaan ko siya. Pero pag magbebenta ka, huwag mong bababayan yan. Kung 18 yan, tataasan mo pa, kunyari 18 yung current price, gawin mo 25. Para mag-profit ka, mas mataas mo siya mabibenta. Kasi yung market price niya 18 lang, di ba? So, gawin mo siyang 25. Kung sa tingin mo na magbo-bull run, kung sa tingin mo magpa-pump yung market, gawin mo siyang 25. So, magbebenta ako kunyari ng 10, kasi in-expect ko na mag-aabot yan ng 25, gagamit ako ng order. Kasi inintay ko lang siya na bumalik mag-pump sa 25. So, automatically mag-execute yan once na ma-meet niya yung price per coin ko na sinet doon sa magiging current price. Once na mag-bit yung dalawang yan, automatically mag-execute yan or magpa-finalize. And mapupunta na yan sa current balance mo sa yung meta coins. Alright, ito yung coins on, balance, market price, trading fee. Always, take note na may trading fee tayo guys sa pagbebenta. May 5% yan na trading fee. Pero sa pagbili, wala naman trading fee yan kasi as you can see, wala naman tayo nakita, di ba? Na trading fee. Oh, walang trading fee yan. Pero meron niyang trading limit na 20,000 trading limit. Pero sa pag-sell, walang trading limit yan. Pero may 5% trading fee. So for example, magbebenta nga tayo using order. Sorry, inulit ko. So bibenta ko siya for example ng kahit 23 na lang no, per infinity loop. So ito yung estimated gain ko, 220. Minus na dyan yung trading fee. Once na sinell ko yan, ayan na, 23 meta coins ang gusto ko per infinity loop or per piece. Ito yung estimated profit ko. Once na kinonfirm ko yan, kaso nakaano ko eh, nakasil na, nakaano na ako, nag-set na ako kaya not enough na. Nandito na siya. For example, ito na yon. Yan. Sinet ko siya sa 28. So, binibenta ko lahat ng infinity loop ko, which is 12,000. So, binibenta ko siya ng 28 per piece. So, magkakaroon ako ngayon ng ano dyan, ng profit na expected value is 336 meta coins. Okay? Kapag na-meet ng market price yung 28. So, yan yung expected price ko, 336,000 meta coins. So, pwede mong baguhin yan. Kung sa tingin mo hindi aabot ng 28, gawin mo ng 25, nasa sayo yan. No? Tama ka ng 27, bababa rin yung estimated ano mo. Yan, bumagsak siya. Pero pag nag-success yun, yan yung makukuha mo. Alright? So, punta tayo sa PowerPoint ulit. CoinLeaks. So, sa CoinLeaks na tayo. Tapos na tayo sa buy and sell. So, kung may tanong kayo doon mamaya, tanong nyo na lang. There will be 10 different leagues based on MetaCoins network. Okay. So, bago tayo dito pala ng important trading tips. Buy low, sell high. Di ko nasabi sa inyo. Always, tandaan nyo to always guys. Buy low, sell high. Huwag kayong magbebenta ng palugay. Kasi talo kayo sa profit and loss nyo. Always aim to sell when your coin's value has increased for maximum profit. Analyze the market first. Check the price trends and market movement before deciding to sell. Increase your PNL, your profit and loss percentage affects your leaderboard ranking. So focus on maximizing it. So kapag tumataas yung PNL mo, tumataas yung rank mo dun sa league. Kunyari, nasa top 1,000 ka, tapos tumaas yung PNL mo, magiging top 500 ka or even makapasok ka dun sa top 12. Climb the league, the higher total net worth helps you move in league for better rewards. So kung mataas naman yung total net worth mo, kunyari may 500 Metcoins ka,
mas malaking chance mo na makapasok sa mas mataas na league. So mamaya papakita ko sa inyo yung mga league na yun. So yun yung difference ng PNL sa total net worth. Sa total net worth, pag mas mataas ang total net worth mo, mas malaking chance mo na makaangat sa league kasi may 10 league nga tayo. Binasa na natin kanina yan. So mas mataas yung chance mo na makapasok sa higher league. So mas mataas ang league, mas mataas yung price. Mamaya sasabihin ko lahat sa inyo yun. So sa PNL, mas mataas ang PNL, mas malaki naman yung chance mo na rank up sa loob ng league. Pwede kang mag-top 1. So top 1 tayo last time, pero dahil naging busy ako sa reward at paggawa ng PowerPoint, napabayaan ko yung trade ko. Pero nasa top 4 pa rin naman ako. Kaya kong papasokin ng top 3 yan. Di ba? There will be 10 different leagues. Ito nga, based on MetaCoins network. Players will be placed in a league according to their total MetaCoin holdings. So yan nga, no? Moving up as their net worth increases. So, the more na mas mataas ang meta coins mo, the more na mas malaking chance mo mapunta sa higher league. Alright? To compete, players must pay an entry fee which is fixed per league. So, may bayad yung pagpasok sa bawat league, guys. Mamaya, meron tayong breakdown yan. Papakita ko lahat sa inyo. The competition runs on a weekly cycle with prices distributed immediately upon the league's conclusion. So, every week guys, no, may competition tayo sa Coin League. So, bali apat yan. So, after, kunyari, ngayon, every every week, so kinabukasan, no, matatanggap mo na kagad yung prices mo. Okay? Pero sa CoinRace, daily yun. Dito, magkita tayo ng 1 week. Pagkatapos ng competition, doon mo pa lang kinabukas mo receive yung prices mo. Mamaya sasabihin natin sa inyo yan. So, Coin Leagues, qualification and ranking. Upon entry, a player's starting MetaCoins net worth is recorded. Rankings are determined by percentage, profit and loss or P&L during the competition. So, nakabase sila sa P&L guys ha. Yun yung difference ng MCX sa MTX. Sa MTX, pataasan ng total net worth doon. Hindi kailangan ng P&L doon or profit and loss. Pero dito sa MCX, mahalaga yung P&L. Kung gusto mo mag-top 1, kailangan pataasin mo yung P&L mo. Pero kung gusto mo taasan ang league mo, kunyari from League 1 ka lang, gusto mo makapasok sa League 10, kailangan mo naman pataasin yung total net worth mo, yung meta coins mo. Alright, so any value added to a player's account during the competition contributes toward their final standing. Each league consists of only the top 12 players and there are total of 10 leagues. So sa isang league, may top 12 lang na pwedeng makapasok. So sila yung mga mabibigyan ng prizes and rewards. But hindi ibig sabihin na hindi ka nakapasok sa top 12 ay wala ka ng prizes na makukuha. So kahit hindi ka nakapasok sa top 12, bibigyan ka pa rin ng company ng at least 50 chips to 100. So depende yan siguro sa ranking mo. And then, total of 10 leagues. So, sa bawat 10 leagues, may top 12 players na makakapasok, okay? The higher your leagues, the more rewards and exclusive rewards you will get, okay? Mamaya, explain ulit natin yan. Each league offers different price amount, for example. So, for example, punta tayo sa play to earn. Ito yung guys, no, yung Coin League. Dito natin makikita yung lahat ng leagues. So, for example, nasa League 1 ka. So, ito yung makukuha ng top 1 hanggang top 12 lang yan. Hindi visible dyan yung ibang rankings pero makikita mo yan sa current position mo. Kunyari, top 1 ka lang, makukuha mo 800 chips. Pababa ng pababa yan. Ngayon, sa League 2, mas mataas na yung chips na makukuha ng 1. Ang makukuha na niya, tayo mag-loading. Ayan, ang makukuha niya na is 1,075 chips. So, ang ganun din sa League 3. So, pang top, ano na ako, 7 na ako ah. Mamaya kayo sa akin. So, sa League 3, 1,359 yung top 1. So, patas ng patas yan. Mas mataas yung league mo, mas malaki yung makukuha mong chips at the same time yung league packs na tinatawag. So, mamaya sasabihin ko rin sa inyo yan, yung league packs. So, coin leagues, how to join the league? To join a league, first you need to join a league, of course. Then pay a specific MetaCoin entry fee. So, yun nga, may bayad yung entry fee. Mamaya sasabihin ko yung breakdown ng entry fee, bawat league. Important note, players are placed in a league based on their total MetaCoins holding. So, kunyari, sa League 1, ang requirements dito is 0 to 5,000. So, hindi mo na kailangan ng mataas na total net worth dito. Makaka-join ka na agad sa League 1. Pero sa League 2, iba na yung kailangan na total net worth mo dyan. Umaabot na yung 5,000 up. So, mamaya makikita nyo rin yan sa breakdown natin.
So, okay. Yeah. Nagpasan ako. As your net worth increases, you will move up to a hard league. So, pag tumataas nga yung total net worth mo, Metacoins, umangat din yung position mo sa leagues. Alright, so leagues breakdown. Ito na guys. Screenshot nyo to pagkatapos para meron kayong pagbabasihan. And entry fees, League 1. Ayan nga, 0 to 5,000 yung total net worth na kailangan mo para makapasok ka or maka-join ka sa League 1. Yung entry fee niya is 0 Metacoin, so tax free yan, no? Sa League 2 naman, medyo tumaas na siya. So, 5,000 na ang kailangan mo na Metacoins, total net worth up to 20,000 para maka-join ka sa League 2. Yung entry fee niya is 500 Metacoins. Alright, so kung bibili ka ng package ng Metaverse, yung crypto package, yung pinakamababa pro, ang bibigyan ka ata na sa 1,000 Metacoins. So, pasok ka na agad dito sa League 1, pero hindi ka pa makapasok sa League. Alright? So, pero kung ano naman bibili mo Elite, pasok ka na agad sa League 2. So, yun yung advantage ng Elite compared to sa Pro. Okay, League 3, 20,000 to up to 50,000 Metacoins. So, kung may 20,000 Metacoins ka na, hindi ka na pwede pumasok doon sa League 2 or League 1 kasi overpower ka na, no? Pinakapalayasin ka na doon. Automatically, mapupunta ka na sa League 3 kung 20,000 Metacoins na yung total net worth mo. At yung babayaran mong entry fee is 2,000 Metacoins. Okay? League 4, 50 up to 200,000 total net worth Metacoins yung kailangan mo para makapasok ka sa League 4. Yung total entry fee niya is 5,000 Metacoins. League 5 is 200,000. So nakita niyo naman yung ano ko kanina, nagpas mas siya sa 200,000. So by Monday, nasa League 5 na ako. Or League 6, hindi natin masasabi. So entry fee, 20 Metacoins. League 6, 500,000. Ito, medyo mabigat na to. 500,000 metacoins up to 1 million total metacoins para makapasok ka sa League 6. Ang entry fee is 50,000 metacoins. So, screenshot nyo na lang guys. Habang mag-break time na ng 10 seconds. Wait lang, inom lang ako. Screenshot nyo para meron kayong pag screenshot nyo para meron kayong pagbabasehan. Alright? Okay, let's move forward. Chips rewards. Alright, chips rewards na tayo. Alright guys. Malapit na tayo matapos. After the league ends, rewards will be distributed at 12:30 p.m. UTC or sa PH time, that's 8:30 p.m. So, marireceive natin yung prices natin every 8:30 after ng competition. Alright? The next day, kinabukasan, siyempre. To check your chip balance, click on your in-game username. Makikita nyo dito sa in-game username nyo. Yan yung ating chips. So, sabi ko nga dati, yung credits natin dyan, yan yung chips natin. Yan yung current chips na 275 at ito yung current value ng Metacoins ko, total net worth. Pero yung iba nakapending nasa sell ko. So mataas pa yan. Metabox ko dito naman yan sa Metaverse Stock Exchange. Meron akong 10 million. Sa LPC, 29 yung launchpad credits. Explain ko sa inyo yung mamaya sa mga walang idea. Nandun yung lahat guys, lahat ng coins natin nandito sa in-game username niya. Click nyo lang yan. And then chips will be used for in-game purchases once the in-game store launches. So pwede pala natin gamitin yung chips sa in-game store launches. Una na yon. They can also be used to buy additional items in the coin race minigame. Yung coin race minigame, sa walang idea, explain ko sa inyo yan. Ibig sabihin pala yung chips na pwede rin natin siyang i-convert para makapaglaro pa tayo sa coin race minigame. Kasi meron sa coin race minigame, may 10 tayong, may 10 times lang tayo para maglaro. Pero kung gusto mo pang mag-rank up, pwede mong gamitin yung chips mo. You need to convert your chips into additional attempts. Okay? Yun yung pangalawa. Pangatlo is, this coming days, malapit na to guys. Sinabi na to sa akin ni Glebart. This coming days, chips will allow you to claim your USDC. Ito na yung pinakihintay natin. And CBIT prices. Once na lumabas pa guys, GG na. May nanalo na. So, paramihan na talaga to. Talagang makamotivate ka na dito, ma-encourage ka na. Once na lumabas na yung conversion ng chips into USDC and CBIT. Pero take note guys na baka naman masyado kayong matuwa na kapag nakita nyo na lumabas yung conversion ng chips into USDC, ubusin nyo na lahat ng chips nyo sa USDC. Alalahan nyo, may paparating tayo in-game store launches. Marami tayong mabibili dyan na products na in-game. No? At the same time, may paparating tayong Corbit. So mamaya, ubusin yung chips nyo,
mag-pump yung Corbit, inubos yun yung chips sa USDC, wala na, GG na. Kailangan magtira kayo. Control niyo yung paggastos, yung pag-convert niyo ng chips into USDC. I-maintain nyo lang. Okay? Next, chips to USDC and CBIT conversion system. How it works. Every 2 weeks, the total token pool will be replenished with USDC and Corbit. So every 2 weeks daw, kasi by cycle tayo dito, no? Sa CoinDig. So for example, may total token pool na, let's say, 20,000 USDC. So sa loob ng 2 weeks, so pag naubos na yon, i-replenish lang ulit nila yung para sa another 2 weeks sa competition sa CoinDig. Okay? Para tuloy-tuloy lang yung price pool. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano yung total price pool ng Metaverse dito sa CoinDig. During the chip submission period, you will choose how many chips you want to contribute to the pool. Ito nga, sinabi ko sa inyo, huwag kayong hinay-hinay lang sa pag-convert ng chips nyo, huwag nyo ubusin lahat. Pero depende sa inyo yan. Once the submission period ends, your USDC CWIT rewards will be calculated on the following formula. Okay, magko-compute tayo. Your reward, your chips contribution, divided by total chips from all players multiplied by total token pool. For example, let's use this formula. Okay. For example, I have a chips of 1,350. Kunyari, ito yung chips ko. And then, merong 70K. 70, didivide natin siya sa 70K. Na total chips from all players. Yung lahat ng players na nakatanggap ng chips. Yan, 70,000 lahat. Kasama na ako doon. Dinivide natin siya and then makukuha natin yan. So, i-multiply natin yan sa total token pool. Kunyari, yun nga, 20,000 nga kunyari total token pool para sa loob ng, sa loob ng 2 weeks. Ayan, makukuha ko 385 USDC. Okay? Kaya pwede rin natin gamitin yung second formula. Ito, pwede rin natin gamitin yan. 20,000 for example yung total token pool multiplied by my 1,350 chips divided by 70,000 total chips distributed to all players, you will receive the same amount, 385 USDC. So different, same result, different formula. So yan, pwede nyo gamitin yan guys, pwede nyo screenshot. Okay, let's move forward. Chips to USDC and Corbit or CBIT conversion system. This will determine how much USDC you will receive. Similar to traditional Metaverse rewards, this system works similarly to how Metabucks are converted into Corbit prices in traditional Metaverse gameplay. So, sa Metaverse Stock Exchange, parang ganun lang din yung conversion niya. Kunyari may Metabucks ka, tama ba? Metabucks ka, may 3 million Metabucks ka. Ganun lang din yung formula niya. So, kunyari may total token pool na 500,000 Corbit for this month and may 300 million Metabucks ka. Tapos yung total Metabucks na ilalagay ng mga players, yun lang din yung formula nun. Okay? So, wala siyang pinagkaiba. Similar lang siya. USDC prices, the conversion of chips into USDC yet. Pero, parating na yan guys, hindi naabuti ng 1 buwan niya o 1 taon. Baka, hope bukas talaga dumating na to. Kasi para makapag-convert na tayo no, ng ating USDC into chips and Corbit. Alright. So, Corbit token price with initial price of 0.05. Ito narinig ko lang to kay Coach Hamilton. $0.05 up to $0.08 kung hindi ako nagkakamali, no? So, ayun nga, kung ubusin mo yung chips mo sa USDC, mamaya magpump tong Corbit na to sa $1. Wala ka ng chips kayo. Hindi iyak ka. Sabi ko, sayang, at hindi ko muna convert. Hindi, wala na, huli na. So, mas maganda, mag-ipon ka rin ng chips. Huwag mo ubusin lahat. Hinahinay lang. So, chips can be used for in-game store. Yun nga, sabi ko kanina, may paparating tayo sa store sa Metaverse. Hinihintay ko rin niya kasi para sa akin, pwede na tayo magbenta sa real players, no? Ng mga items natin like game packs. Kasi ang malang bilhin natin sa game packs, sa isang game packs, umabot ng 3,000. Eh kung magkakaroon ng store, makapag-buy and sell tayo through store ng Metaverse, malaking chance na kumita tayo ng mas malaki. Right? Using that store. So, you can also convert it to USDC and CBIT and by additional attempts for coin raise in game. Yun nga. Metaverse game packs.
Ito yung mga present and rewards na matatakayan na pwede natin makuha guys ha, sa Metaverse Coin Exchange ha. Ito lahat to sinasabi ko. Ang pang-apat is Metaverse Game Pack for MTX or Metaverse Stock Exchange. Itong Metaverse Game Pack magagamit natin ito sa Metaverse Stock Exchange. So yeah, pag nagbukas ka ng Game Packs, yan nga 3,000 bili namin yun dati per packs. Makakuha ka ng game cards. Yung game cards na yun magagamit mo para to take advantage no sa paglalaro ng Metaverse Stock Exchange. So magkaiba yung NTX sa MCX. Bonus coupons, earn extra rewards through bonus coupons during bonus events. So I think na bonus events this week na ata kasi every 2 weeks ata to or every month nakalimutan ko na eh. Nawala, hindi ko makita sa article. Pero itong bonus events, you need bonus coupons to participate in bonus events. So the more you have of bonus coupons, the more and the chance you can win dito sa bonus event. Dito sa bonus events, no one knows kung anong prizes na rewards dito. Baka maganda makuha natin dito or USDC. Sana USDC. No? So, ipon di ka ng bonus coupons. For now, wala pang bonus coupons. Pero I will update you guys kapag lumabas na itong bonus coupons. Importante rin yan na ipunin natin. Alright, so lima na yan. Pang-anim na pwede natin makuha price and rewards is white list spots. It contains platinum, gold, silver, and bronze that can be used for new coin pre-sales. So para makapag-participate ka sa pre-sales, isa sa requirements is white list spots. So pwede ka makakuha ng platinum. Pag platinum nakuha mo, una ka sa pila or una ka makakabili, priority ka. Pag gold, pangalawa ka lang, silver, and bronze. So sunod-sunod yan. Okay? Pang-pito is LPC. So kung wala kang LPC, whitelist spot ka lang, sabi ko nga hindi pwede maghiwalay yung dalawang yan. Magkapatid yan. Kapag wala kang LPC, hindi ka makakapag-participate ka sa pre-sale ng coins. So kailangan mo ng whitelist spots and LPC at the same time. Ito naman LPC, ito yung gagamitin mo to buy the new listed coins, new pre-sale coins. All right. So to participate in yung coin pre-sale, you need both whitelist spot and LPC. MetaCoins is a dedicated in-game currency for MCX. So alam na natin yan. Yun yung ginagamit natin para mapag-trade tayo sa loob ng MCX. Crypto Edition, Pro Package. Ito, maganda to. Isa sa mga pwede natin makuha sa CoinDig. Pwede tayo makuha ng Crypto Edition Pro Package. So it contains 1K MetaCoins. So with 600 LPC or Launchpad credits and one random whitelist spot. Either platinum, gold, silver, and bronze. Ano? So, pangalawa dyan yung Crypto Edition Edit Package. Yung Crypto Edition Pro, pag bumili ka, at least sa 7,000 pesos yan. Yung Crypto Edition Edit Package, pag bumili ka, at least na sa more or less 35K pesos. So, mas mahal siya. Pero yun nga, kapag ito binili mo, it contains 5,500 meta coins. So, instead na sa League 1 ka na makakapasok, sa League 2 ka na agad. Sa League 2 ka na agad. So, nag-jump ka agad ng isang league. Yun yung advantage nitong Edition Edit Package. So at the same time, meron siyang 3,300 LPC or Launchpad credits and 3 random whitelist spot and 1 guaranteed platinum whitelist spot. So una ka na agad makakabili sa pre-sale kapag ito yung binili mo, yung Elite Edition package. So yan yung kagandahan niyan compared sa Pro. So mamaya no, meron tayong promotion yan sasabihin ko sa inyo para mas okay bago matapos yung ating presentation. Big packs containing chips and bonus coupons. So dito po na natin makukuha yung bonus coupons, guys. So sabi ko nga, kailangan mag-ipon rin tayo ng mag-ipon nito para makasali tayo sa bonus event. So si Glebart yung mag-ano niyan, mag-ano ng event na yan. So I think isa ako sa assistant niyan. Sana nga. So sa big packs, no, contains chips. So pwede tayong makakuha ng chips dito. But no one knows how much chips yung pwede natin makuha. Pero importante makakuha tayo nito. So yun ang sabi ko, hindi lang chips ang makukuha mo kung makapasok ko sa top 12, mabibigyan ka rin ng league pack. So the more the higher na yung leagues na papasukan mo, mas maganda yung makukuha price. Exclusive in-game rewards yung makukuha mo sa laro kapag nakapasok ka sa top 12. So, makakuha ng league packs. I don't know kung makakuha yung mga below top 12, no? So, I hope na makakuha rin kayo para kahit pa paano makasabay tayong lahat. Okay, bonus packs. Ito yung pinaka-the best dyan, guys. Tanda, screenshot nyo na lang. Bonus packs. Yan yung main source of the rewards that can include all of the above mentioned prices. So, lahat na nabanggit natin from game packs, lahat na sa taas, CBIT, USDT, tama ba? Yan, lahat yan mapupunta yan dito sa bonus packs. Except for the league pack. So, hindi kasama sa bonus pack yung league packs. So, no one knows kung saan makukuha itong bonus packs na to. Siguro kapag nakapasok ko sa League 10, no?
baka isa ka sa makakuha ng bonus packs or sa bonus events. No one knows, di ba? Kaya kailangan may bonus coupons ka, mag-ipon tayo ng mag-ipon na. Okay, next, MCX portfolio. So sa MCX portfolio na tayo guys, no? Punta tayo sa portfolio. So to first navigate to my portfolio and to we have two portfolios here. First is MTX or Metabase Stock Exchange. Magkaiba yan. Ito yung portfolio ng MTX. Second, the second was the MCX. Ito naman yung portfolio ng Metaverse Coin Exchange. So I have a total balance of 250. Yan, nakita nyo na. Ano ba yan? Nakita nyo na. 250,000 yung ano, ko, current total balance. So you mean to say, to Monday, sa Big 5 na ako mapupunta. So, yan guys, no? Total MetaCoin balance. Um, trade coin, trade coins and trade history, dito nyo makikita. A record of all your past and current trades, dito nyo makikita. Total invested amount, yan, nakikita nyo dyan. The amount you have invested in trades and realized PNL, so, your overall profit or loss based on completed trades. Unrealized P&L, your current profit or loss that is still fluctuating based on open trades. And total profit and loss, a summary of your realized and unrealized P&L combined. Alright? So MCX breakdown, nandyan yung lahat, yung price, yung fluctuation niya within 24 hours. So lahat naka-green, ibig sabihin lahat nag-pump. Alright, so magandang ano yan, magandang signal yan. Lahat nag-pump, walang red. Pag red guys, ano yan, ibig sabihin, bumagsak yung price ha. Pag green, ibig sabihin nag-pump yung price para hindi ka na mahirapan. Coin allocation, nandito lahat. Pag kinilik mo yan, makikita mo dyan ang kapal ng blue kasi marami, pinakamarami kong coins dito is MSEED or MetaSeed. I have a total of almost 60,000 no, na hinuhold kong MetaSeed. Sinundan niya ng Infinity Loop so hindi ko na papakita. Okay, ito yung iba. Ito yung total holdings, 8,638 MetaCoins. Recent transactions, dito nyo makikita lahat. Okay, yun lang yun. So, take note guys, no, by keeping eye on these metrics, you can track your progress, optimize your trades, and maximize your profits. Alright, so balik tayo sa presentation. So, yan guys, screenshot nyo na lang. Yan, screenshot nyo na lang para may mga idea kung ano yung ibig sabihin ng mga yon. Okay, katapos na, let's move forward. How to play coin mini race game. So ito na guys, so walang idea kung paano maglaro ng coin race mini game. Turo ko sa inyo, malapit na tayo matapos. Click nyo lang, navigate kayo sa play to earn. As you can see guys, no, ito yung napanalo ko sa coin race mini game, 40 USDT dollars. Pwede ko nang i-withdraw yan anytime. Pero ayoko pang i-withdraw kasi pinapaabot ko siya ng at least $100. And I will create a separate video about this. So, I suggest na mag-follow kayo sa YouTube channel ko. Mamaya sasabihin ko sa inyo. So, yan yung USDC. Pwede nyo gawing Corbit yan. So, for now, wala pa tayong Corbit kasi hindi pa siya nalilisted or nalilisting. Pero this April, para malilisting na yan. So, yung Coin League, yan nga yung league yung sa CoinRace, sa MetaCoins League, yan, dyan yung makikita yan. Yung sa NTX naman, ito yung leaderboard. Competition, ito, baka dito mapupunta yung, ano, no, yung bonus events. So, coming soon. PTE, ito, P2E, ito yung pwede ka na mag-convert ng ano mo, Metabox into Orbit. So, tapos na tayo mag-convert. So, after 1 week, marireceive na natin yan sa Crowd1 dashboard account natin or back office. So, ito, CoinRace guys, no? Kiklik mo yan. Nga pala, ano, yung game mode niyan, coins. Magkaiba yan sa CoinLeague guys, yung CoinRace to CoinLeague. Ang game mode ng CoinLeague is coin, ang type niya is league, so CoinRace is mini game. Okay? Click natin yan. So, from here guys, next, pag nakikita mo next game starting, pwede kang mamili. For example, pinili ko si Muna. 1 minute yung guys, may 1 minute ka para mamili. And after ng 1 minute, natapos na yon, susundan na yun ng game underway. So may 3 phases dito. First is yung next game. Kasama may 1 minute ka para mamili. So after nga, pupunta na yung game underway. Ibig sabihin niya, hindi ka na pwedeng mamili sa tatlo. Mayroon ka ng 1 minute and 30 seconds para maghintay kung ano yung results or kung ano yung coins na mananalo sa tatlong to. So para malaman mo kung sino mananalo sa kanila, kung sino yung coins na mas mataas,
or yung mas mataas yung value before the end of the game, yun yung mananalo. Alright? So, after ng 1 minute and 30 seconds, magkakaroon na yun ng rewarding points. 10 seconds yun. Malalaman mo na kung sino yung nanalo sa tatlo. And then, pagkatapos ng rewarding points, magre-repeat lang yun. So, 3 phase lang yun. Okay? Ulit-ulit lang yun. You have 10 attempts to play. So, kung may chips ka, pwedeng madagdagan yan from 10 to 20 to 30 to 100 basta may chips ka. But for now, wala pang conversion ng chips into coin raise. So, hintayin lang natin yan. Alright? Kaya sabi ko sa inyo, use your chips wisely. Huwag nyo agad ubusin sa USDC. So, naglaro na ako ng dalawa. Total points ko 23. Daily position ko 876. So, kapag nakapasok ka sa top 10, may makukuha kang reward na USDT. Click mo lang tong game rules para mabasa mo. Pero bago natin click, kaya pakita ko muna sa inyo. Yan, rewarding points, 10 seconds lang yan. Nanalo tayo, di ba? Easy. Kala mo talaga magaling, no? So at least banata ka dito ng or siyam para sure win ka dito pag 8 or 9. Ay, 8 or 9 na prediction na tama lahat. So malaking chance mo na manalo ng USDC. Okay, umulit na ulit siya. So pwede na tayo ulit pumili. So pindutin mo na yung game rules. So makikita mo ito yung coin race rules, how to play. Compete in the coin race to win daily. USDC. Take note daily yan. Pick your favorite coin and if you pick the winner, you will earn points. Every day you get 10 attempts, so we only have 10 attempts to play. So click the most points, 10 points, and earn per win, plus 1 up to 5 points. So pwedeng 10 points, kunyari pinili ko muna, pwedeng 10 yung makuha ko, or pwedeng 11, pwedeng 12, pwedeng 13, pwedeng 15. Depende yan sa how well your coins perform. So kung sobrang taas ng pinap niya, mas mataas yung ibibigay sa yung points. Kahit sagad na yung 15. To play the game, you need to hold a crypto edition package. Yun nga, it's either pro or elite. At least meron ka sa isa sa dalawang yon para makapag-start ka na maglaro dito sa coin race minigame. So ito yung price pool niya. Pag first place ka, $50 makukuha mo. May ibang players dito na ang gagaling, katulad ni Pioneer. Kung nababasa niyo yun. Saka, basta, ang dami ko lagi natatandang pangalan dyan. Araw-araw nakakuha sila ng dollars dito. Grabe yun. So, second place, $40. Second place, $35. Fourth place, $30. Fifth place, $25, and so on. So, kung hindi ka nakapasok sa top 10, don't be discouraged dahil meron ka pa rin makukuha. Possible pa rin na makakuha ka ng USDC. Paano? Additional rewards. The players with the most points at the end of the day wins USDC. We will also award 50 random winners with USDC. So kung isa ka sa mabubunot sa random, mananalo ka ng $5. So tatlong beses na ako nabunot yun sa random. Kasi nung nanalo ako dito last time, $25 lang nakuha ko sa laro. And then nabunot ako na nabunot sa random, tatlong beses yun. So nagkaroon ako ng a total of $40. So nakita nyo na kayo na. So, kahit di ka marunong pumili dito, basta makasama sa random guys ang kailangan mong gawin. At least maglaro ka ng isa, dalawa, tatlo. Kasi hindi ka mabubunot sa random kung hindi ka naglaro, kung hindi ka nag-participate. Baka, kaya hindi ka na, ayan na, binigyan ko yung tip. At least maglaro ka, isa, dalawa, tatlo, para makapasok ka isa ka sa mabunot sa random. So, $5 din yung pangkape rin yung sa Starbucks. Alright, so balik na tayo. Ganun lang kasimple maglaro ng coin race minigame. So, ito na. Ito na guys, no? Alright, so sabi ko, sa Planet X, nag-ROI na ako doon, 50,000 pesos more or less. So, yung resibo niyan, para maniwala kayo na sa YouTube channel ko, you can check that. Dito sa Metaverse, kung kumita ako ng malaki sa Planet X, what more dito sa Metaverse na meron tayong prize pool na $500 million. Guys, $5 million. Ang laki niyan sa peso. Kung kaya ba nating ubusin yan? Ang hirap ubusin yan. Kaya I suggest, disclaimer lang, nasa sa inyo po yung decision. Hindi ako magaling na trader. Basic knowledge lang, anong po stock lang. So, nasa sa inyo yan guys. Kung magaling ka sa pag-trade, magaling sa paglalaro ng pay to earn like this, I suggest na bumili ka ng package dito sa Metaverse. Hindi naman para sa amin yan, para sa iyo yan. So, kung magaling ka mag-trade, dahil ka nakapasok sa top leaderboard, ang laki ng chance na kumita ka ng malaki dito. So, once na dumating na yung conversion ng chips into USDC, gagawa tayong separate videos niyan para to motivate, to encourage at magpakita ng resibo na kumikita na tayo dito sa Metaverse. So, $5 million, sobrang laki niyan guys. Kaya huwag kayong magpauli, sayang yan.
So thank you. No? So, yun lang ba? Wala na pa ako na iwan. So, I think yun na lahat, no? Pero bago tayo magpaalam, guys, may gusto lang ako sabihin, no? Saan guys, ha? Ano ba sa sasabihin ko? Pero tapos na rin naman tayo. Wala. So, yun lang. Salamat sa ating, pagpunta sa ating presentation. So, kung gusto mo pa itong video na to, ay nag-upload na ako sa YouTube, pero naka-private naman, ipapublic ko na siya. Pero naka-record naman to, pwede nyo panoorin sa YouTube ni Coach Andoro, Coach Eddie. And at the same time, please comment your strategy do sa 5 trading crypto strategy natin na sinabi ko. I-share nyo kung ano yung sa tingin nyo bagay sa inyo para malaman naman namin kung ano yung gagamitin nyo. And kung may tanong kayo, eto na, Q&A na tayo. And Coach Anton, the mic is yours. Salamat po sa lahat ng dumating. Salamat sa opportunity and privilege. Salamat po. Maraming salamat.